At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Matinding kaguluhan ang naganap sa Malacanang matapos umanong manggulo si dating Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo. Ayon sa mga nakasaksi, bigla raw itong sumugod sa loob ng palasyo at dala ang mga dokumentong umano'y magpapatunay ng malalaking anomalya sa kasalukuyang administrasyon. Hindi raw inaasahan ng mga opisyal ang biglaan at mainit na pagharap ni Panelo sa ilang miyembro ng gabinete. Ayon sa mga ulat, nagkaroon ng matinding pagtatalo sa pagitan ni Attorney Panelo at ilang tagapayo ni President Kuting ng Norte Jr. Sinubukan umano niyang pigilan ng mga Presidential Security Group matapos magtaas ng boses at ipakita ang mga dokumentong tinawag niyang ebidensya ng katulian sa loob mismo ng Malacanang. Maging si First Lady Lizata Nasmags ay napaulat na lumabas ng kanyang opisina dahil sa labis na pagkabigla sa sitwasyon. Hanggang ngayon ay tikom pa ang bibig ng palasyo hinggil sa tunay na dahilan ng pagwawala ni Panelo. Ngunit ayon sa ilang insider, matagal na raw itong may sama ng loob sa ilang opisyal na umano'y hindi pinansin ang kanyang mga babala tungkol sa katulian. Samantala ay pinag-utos umano ni PBBM na imbestigahan ang buong pangyayari upang malaman kung may katotohanan nga ba ang mga dokumentong dala ni Panelo. Nagpahayag naman ng pagkabahala ang mga mamamayan sa social media kung saan marami ang nananawagan na ilalabas sa publiko ang nilalaman ng mga dokumento ni Panelo. Habang patuloy ang imbestigasyon, nananatiling palaisipan kung ano nga ba ang tunay na pasabog na dala ni Attorney Panelo at kung paano ito makakaapekto sa administrasyon ni President Marcos. Isa lang ang sigurado, mainit at puno ng tensyon ang loob ng Malacanang sa mga oras na ito. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Na sektor ng ating bansa nung ginawa itong 1987 Constitution, at gusto daw ng ating gobyerno na gawing saligang batas ang saligang batas. Pero naging part doon sa TV commercial, Attorney Sal, yung EDSA Puwera doon sa mga magsasaka. Ano bang masasabi niyo dito sa TV ads ito na marami ang nagtataas ng kilay kung may nagamit mang pondo ng bayan sa pag-place ng ads na ito, and is this really needed sa panahon natin ngayon, Attorney Sal? Well, unang-una, alam nyo, pag meron kayong i-initiate na isang proyekto, kailangan nyo ng pera. Whether you like it or not. Because if you're introducing a program that will encourage people to participate, kailangan may impormasyon ka muna. Ilalatag mo yan, ilalahad mo yan, i-advertise mo, papaliwanag mo, bakit? Kailangan mo ng pera. Now, sino ba ang mga nasa likod niya? Siyempre, yung mga interesadong magkaroon ng revision ng konstitusyon. Kaya nagpalabas sila dyan. Pareho din yung sa Kamara ng Representante, yung isang party list dyan, na naglulunsad din. At ngayon, sunod-sunod na yung mga batikos na bakit daw gumagastos para sa People's Initiative. Alam niyo, iba ang tingin ko dyan, ha? Ang tingin ko dyan, as I said earlier, kailangan mong gumastos because people will not be interested to participate in any program, any activity that will not directly benefit them at the moment. Of course, ano ba makukuha namin dyan? Exactly. Hindi yung interesado. Katunayan ng mga Pilipino naman, hindi ba interesado kahit anong klaseng uri ng gobyerno. What they're interested in is, bigyan mo kami ng pagkain sa lamesa, bigyan mo kami ng trabaho, bigyan mo kami ng bahay, bigyan mo kami ng damit, bigyan mo kami ng gamot, bigyan mo kami ng ospital. Yan ang interes ng tao. Now, kung gusto mong magkaroon ng interes yan, papaliwanag kasi kung kailangan natin gawin ito, kailangan ganyan. Kailangan baguhin natin ang konstitusyon. 3 pamamaraan dyan. Yung isa, Constitutional Convention, gastos. Yung isa naman, Constituent Assembly, ang gulo nila. Yung pangatlo naman, People's Initiative, kayo yun. Pero hindi mo kayo interesado ron. Kaya kailangan ikayatin. Yung po yun, ganun lang kasimple yun. Mali ho ang pagkontra, nakikita ko mali. Kasi para bang pinalalabas nila na yung sasama dyan, whether yun in-encourage mo through incentives, 100 pesos, whatever.
Parang yun na ang konstitusyon. Hindi po. Yun ay pag-initiate lamang ng isang plataforma o venue na gagawin yung pagbalangkas ng saligang batas. Pag yun po ay nabuo, ang boboto niyan tayong lahat na registered voters. Simula pa lang yan. Now, Yan po mga kaibigan, klaro po yung sinabi ni Attorney Panelo, simula pa lang daw. Pero, bakit ganito, Attorney? May papakita po tayo guys, no? Ito po ipapakita po natin yung buong ano po, no, buong balita po para po mabigyan tayo ng updates. Wait lang guys para maklaro lang natin yung buong context, no? I-play natin guys para marinig nyo rin. Okay? Ito po ang balita ngayon. Ang bagong wait lang guys wait lang. Ito po yung update ngayon sa People's Initiative. At ito po ang mga nag-financier, no? Mga financier po ng ads. Tingnan natin guys. Ilinaw ng grupong nagbayad sa TV advertisement na nagsusulong ng charter change na wala silang ginamit na pondo ng bayan. Layon lang din daw nitong mapag-usapan ang napapanahon na raw na pag-amyenda sa konstitusyon. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Pangako nila pagsulong. Pero sa pagbuo ng 1987 Constitution, na-EDSA puwera tayo. Gawing saligang batas, ang saligang batas. Trending ang commercial na yan na ipinalabas sa iba't ibang TV network nitong Martes ng gabi. Tampok dito ang mga kabiguan daw ng 1987 Constitution matapos ang EDSA People Power Revolution ng 1986. Kaya EDSA puwera raw. Panahon na umunong amyendahan ang saligang batas. Sa screenshot ng isang netizen, kitang nakalagay sa ad na binayaran ito ng Gana Atienza Avisado Law. Okay, ayan po mga kaibigan, tingnan nyo sa screen nyo. Yan daw ang nagbayad ng ads. Okay? Kanina po sinabi po ni Attorney Panelo, kumbaga wala naman daw wala naman daw kumbaga ang point po ni Attorney Panelo guys, ito po parang wala kasing pipirma diyan kung walang yadban o walang incentives. Pero ang tanong kasi dito mga kaibigan, saan galing yung funds? Saan galing yung pondo? Sa government ba? Or ito ba'y private? Kasi nga, kung kukwentahin mo guys, ang laki Billion ang gagastusin mo Di ba? Na natin, di ba, napag-usapan na natin yan. Ngayon, ito po yung law firm na nag-fund daw. Okay? Basahin natin nakalagay po sa screen. This is a paid advertisement by Gana Atienza Avisado Law Office, HPL Building 60. Senator Hipuyat Avenue, Makati City. May address pa. May address pa. Law firm, no? Okay, tuloy natin ang balita. Mamaya po, ipakita ko sa inyo yung natuklasan natin. Okay? Kung talaga bang hindi po ito government funded. Tingnan natin guys Ito, i-play po natin guys. Offices. Nakapanayam ng News 5 ang law firm. Ayon sa kanila, ang kinakatawan nilang grupong People's Initiative for Reform, Modernization and Action o PIRMA ang nagbayad sa ad. The purpose of this campaign or drive is just to raise public awareness or invite public discussion para mapag-usapan yung People's Initiative to amend the Constitution. Kung pwede na ba, and if pwede na, ano yung mga proposal natin, or let's bring it up to the people and let them decide. Nilinaw din nilang pera ng pirma at private groups ang pinanggastos ng patalastas. This is a private initiative. No public funds were disbursed. Nanggagaling po ito sa mga similarly minded people or group in the private sector who wants to walk through with us in this journey or in this advocacy. Bagamat suportado raw ng grupo ang Chacha, itinanggi nilang may koneksyon ang commercial sa umano'y nangyayaring bayaran kapalit ng pirma ng taong bayan sa Quezon City at Bicol para sa isinusulong ng People's Initiative para sa Chacha. Grabe denial, no? Kaya nga sabi ko sa inyo guys ito pong People's Initiative mga kaibigan, matagal na to no? Mga ilang araw na ba to? Pumutok to mga ilang araw na. Siguro mag-isang linggo na ba o 2 linggo na? Mag-isang linggo na pala, no? Isang linggo na, no? Isang linggo na kasi 11 na ngayon
Ang nakakatawa kasi guys, lumabas na yan eh. Nayad ba yan ng gobyerno? Bakit ngayon lang kayo magsasalita? Sasabihin nyo, hindi po yad ba ito ng gobyerno? Ito po isang private? Ang dami na nakatuklas eh. Ngayon pa lang kayo magsasalita. Ibig sabihin, niloko nyo ang taong bayan. Huwag nyo kaming linlangin. Alam namin yung mga pasikot-sikot na yan. Sinabi na nga ni Atty. Panelo kanina di ba? Pinalabas natin. Kailangan yung magbayad. Siyempre, ayaw lang siguro i-direct ni Panelo kasi abogado eh. Alam natin ang mga abogado, di ba? Yung mga style nila, Pero, nasa loob po ni Atty. Panelo, bawal talaga yun. Sinabi po ni Atty. Panelo, kailangan nyo magbayad para pumirma ang mga tao sa inyo. Dahil, sabi nga ni Atty. Panelo, pag walang yad bayan, walang papansin dyan. Dahil very unpopular yan, yung People's Initiative. Kaya huwag nyo na kaming lokohin. Pinaikot-ikot nyo lang kami, may mga pa-EDSA pera pa kayo. Maganda yung concept nyo, sige. Kasi nga, syempre, ayaw natin sa dilawan eh. Pero mga kaibigan, ano ang talagang totoong laman nito? Mamaya po malalaman natin guys ha. Ituloy muna natin to guys. We have nothing to do with whatever propaganda or yung sinasabi nyo ko na nagkakaroon ng corruption issue. Sa pagsulpot ng iba't ibang gimmick para sa People's Initiative, nilinaw ng isa sa mga pinakamalaking political party sa bansa na Nationalist People's Coalition o NPC na wala rin silang kinalaman dito, ayon kay NPC Chairman at dating Senate President Tito Sotto. Ang NPC as a party, walang kinalaman doon sa nagaganap na pagpapapirma for People's Initiative ng iba't ibang mga district. Kung meron man na NPC member na sumasang-ayon, it's on a personal level. Hindi party stand dyan. Nakipagpulong nitong Martes ng gabi si Sotto sa iba pang lider ng kanilang partido. Nauna na rin daw nakausap ni Sotto ang ilang senador. Plano rin daw niyang makipagpulong sa iba pang mambabatas para linawin ang paninindigan ng karamihan sa mga senador ukol sa Chacha. Lalo't may mga nakasaad sa People's Initiative petition na maaari raw makabura sa kapangyarihan ng Senado katulad ng usapin sa joint o separate voting. Nakalagay doon ay the Senate President or the Speaker of the House. Pag sinabi mong or, pwera yung isa. Pag isa lang ang tumawag, pwede. At nakalagay at any time. Nitong Lunes, isiniwalat ni Senator Amy Marcos na meron umanong 20 million pesos na inaalok sa bawat distrito sa mga lugar na makakapagbuno ng sapat na pirma para sa People's Initiative. Anong tawag nyo doon? Anong tawag nyo doon? Nilaglag kayo ng pinsan nyo? Sasabihin nyo hindi government funded? Anong sinasabi ni Amy Marcos? Sisihin nyo si Amy Marcos. Siya pala ang fake news. Siya pala nagpakalat ng fake news. Ano yung sinasabi niyang 20 million, 10 million, 5 million? Siya po. Si Amy Marcos po, Senator Amy Marcos po ang nagpalaganap niyan, niyang balita na yan. Ano yung sinasabi niya? Fake news. Ibig sabihin, meron nga. Nilaglag lang siguro kayo ng pinsan. Yung kayo magpinsan, ewan ko ano pa talaga usapan nyo. Kaya nga, may nanggugulo talaga dito guys eh. Kasi nga pa iba-iba sila eh. Sa totoo lang, ito kanina po, may nagbigay sa atin ng source, nag-away-away na daw sila sa Congress. Sige, mag-away kayo, mas maganda pa. Mas maganda, alam nyo, mag-alsabalutan na lang kayong lahat. Umalis na kayo sa Congress. Yun, matutuwa po ang tao. Isarado na lang ang Congress dahil andyan naman lahat ng pera eh. Hindi naman makontrol ng presidente. Takot ang presidente sa Congress. Takot siya kay Tambaloslos. Sus Mario Josep. Ginoo. Hay, Ginoo. Diba? Ito po, mga kaibigan, tuloy natin. Pinapadaan daw ang mga ito sa payout ng mga programa ng pamahalaan. Kinukondena ko talaga yung nag-aalok nito dahil hindi binibenta ang ating konstitusyon. Hindi siya for sale. Ano ba naman ang ginagawa at anong kawalanhian to? Naniniwala rin daw siyang ayaw sa Chacha ng kapatid niyang si Pangulong Bongbong Marcos.
Sa isa namang post online, ipinahayag din ni Davao City Representative Paulo Duterte ang pagtutol sa People's Initiative para sa Charter Change. Nakarating din anya sa kongresista na pinangungunahan ni PBA Party List Representative Migs Nograles ang signature campaign sa Davao City. Hindi raw boses ng taong bayan ang People's Initiative kundi ng ilang gusto lang manatili sa kapangyarihan. Wala pa namang sagot dyan si Nograles. Binanatan din ni Pulong ang anyay tinapyas ang budget ng kanyang distrito. Maghahain naman ng resolusyon ang Makabayan Block para masiyasat ang lumabas na pro-Charter Change TV advertisement. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Ka rin eh. Eto mga kaibigan, no? Sige, magsinungaling kayo. Okay. Ito papakita ko sa inyo guys, no? Bahala na kayong humusga. Galing din ito sa Facebook page. No, mamaya na yan si ano. Mamaya na yan. Ito po guys, galing po ito kay Attorney Trixie Cruz. Sabi nyo, hindi government funded. Okay? Pero ito guys, huling-huli na po talaga mga kaibigan. Ito, ako sure talaga ako dito. No? Kahit sabihin yung fake news, ito galing na po ito talaga kay Attorney Trixie Cruz sa kanyang Facebook page. May nagbigay sa kanya mga kaibigan. Ito po, basahin natin sabay-sabay. Reports are also rift that leaders and organizers from PBA party list are the ones behind the signature campaign. Sus Mariosip naman kayo. Bakit dinideny nyo pa? Eto na nga oh. Yan oh, PBA party list. Sino ba si PBA party list? Sus, si Feeling Guapa, di ba? Oh. Deny nyo pa? Deny nyo pa? O, ito. Gusto nyo pa isa? Gusto nyo pa resibo? Ayan o. O, ayan o. O, ano yung nakabilog dyan? Naka-red. O, ano yan naka-red na yan? O, D3A. Ano ibig sabihin ng D3A? Itong si Nognog. Ano ba siyang, anong district ba siya? O, sige. Sino may nakakaalam dyan? O, representative. Nograles, Davao. Anong district siya? O, ayan o. Nakalagay dito mga kaibigan. Tingnan na natin kung ano, i-ano lang natin. O. Saan ba galing ito si Nograles? Davao. O, Davao. O, nakalagay. O, Davao siya guys. O. Di ba? Taga Davao siya. Pero ang nakalagay dito sa ano niya, ang nag-booking sa kanya, ayan o. PBA party list. Sus Mariosip naman kayo. Hindi pa rin kayo naniniwala. O, ito pa, isa pa. O, ito, basahin natin sabay-sabay. Para tuluyan na pong tuluyan na pong ano to si ano. Pambihira naman buhay na to. Ayaw nyo kasing maniwala eh. O, ito ha, basahin natin sabay-sabay. Klaro ba guys? Nakikita nyo ba? O, ito ha. Galing pa ito sa Facebook page ni Trixie Cruz, Attorney Trixie Cruz. Ito ha, basahin ko guys ha, makinig kayo mabuti. Press statement, okay, press statement po. Reports in the field indicate that several residents in the barangays of district were asked to sign documents related to the People's Initiative or Charter Change. I also received information that residents were asked to affix their signatures on these petition forms relative to the amendment of several provisions in the 1987 Constitution in exchange for claiming stubs reportedly with an equivalent value ranging from 2,000 to 3,000 pesos. Ito medyo malaki. Malaki to guys. Ang nakalikip po sa sobre is 2,000 to 3,000 pesos. Reports are also rift that leaders and organizers from PBA party list are the ones behind the signature campaign. Indeed, the Constitution allows a third mode of amending the Constitution, no? Ibig sabihin, through people's initiative. However, it is imperative that this process be clearly explained and the constitutional provision that needs to be amended properly discussed and clarified to those who affix their signatures. Pag naglagay kayo ng signatures, siguradong mayayad ba kayo? 2,000 or 3,000? Wow, medyo malaki-laki ah. Hindi lang 100 pesos to. Hindi lang 150 pesos to. Ito po ay nag-range ng 2K to 3K.
Ngayon sasabihin nyo, fake news. Fake news ba yan? Galing po yan doon sa lugar ng PBA party list? Di ba? Such all this is not informed consent on the part of the signatories. It cannot be overly emphasized that the consent of the governed in people's initiative or whatever electoral exercise must be based on free will and should not be vitiated or corrupted. Such acts as tantamount to vote based on vote buying, an abomination that must be condemned. The people's vote is not for sale. The vote of Davaoeños, mas especially people in the 3rd district of Davao City, is not for sale. So ibig sabihin, 3rd district pala yung pinakita kanina. Ito po, kanina po. Asa na ba yun? Teka lang ipakita ko sa inyo. Para po maklaro tayo. Ayan, 3rd district pala yun nakalagay dyan. Davao po yan mga kaibigan. Nilapastangan po nila ang lugar po ng mga Duterte. Ngayon, sabihin nyo pa fake news. Sige, sabihin nyo pa fake news yan. Meron na ngang katibayan eh. Ayan PBA party list. Sino ba si PBA party list? Si Nognog. Si Feeling Guapa. Ngayon, sabihin nyo sa amin na fake news pa rin yan. Ewan ko lang sa inyo talaga. Ito pa, pakita pa natin guys. Para po lalo sila madiin. Saan na ba yun? Ito po pakita ko sa inyo. Ito yung sinasabi ko sa inyong law firm. Ang law firm na yan, Gana and Partners Law Firm mga kaibigan. Ayan nakalagay yan Yan po ang pangalan ng law firm na yan, Gana and Partners Law Firm. Okay, nakita nyo ang clients nila guys. Nababasa nyo ba mga kaibigan? Kung sino yung mga kliyente nang nagsasabi na hindi daw sila bayad ng gobyerno? Hindi daw sila bayad ng gobyerno. Pero tingnan nyo ang mga kliyente nila. Ayan si Pampilo Lacson, si Honorable Bengona, si Gingona andyan, si Lucy Torres, andito din, si Gomez, taga saan pa si Lucy Torres? Taga saan pa si Lucy Torres? Ito pa gusto nyo pa, isa pa, Alfred Romualdez, Mayor ng Tacloban City. Fake news pa rin? Galing na ito sa sinasabi nila kanina na hindi daw sila yadba ng gobyerno. Anong pangalan ng law firm na yon para klaro tayo? Ito po, basahin natin yung law firm nila. Ayan EO Gana and Partners Law Firm. Na matatagpuan po sa Makati City. Ayan HPL Building, Senator Hel G. Puyat Avenue, Makati City, Metro Manila. Ayan po. Ngayon, paano nyo depensahan yan? Ito yung mga kliyente nyo. Tapos sasabihin nila, hindi daw sila bayad ng gobyerno. Utot nyo! Akala nyo maniniwala kami sa inyo? Well, bahala kayo. Ako personally, maniniwala ba tayo sa kanila na hindi sila bayad ng gobyerno? Saan sila kukuha ng bilyon-bilyon? Do you think magpapapirma sila, magbabayad sila ng bilyon? Isipin nyo mabuti. Tapos kanina din, ang bayad 2K to 3K sa Davao po na pinamanuan po ng PBA party list. Hindi ako nagsabi niyan. Galing po yan sa Facebook. Ormox yan. Di ba? Corazon Austero. Sino si Torres po? Gomez. Kilala niyo si Torres, di ba? Si Torres. Siya po ay representative ng 4th District of Tacloban or Ormoc, no? Ormoc yan. Ito naman si Alfred, mayor ng Tacloban. Huling-huli na kayo. Please lang umamin na kayo. Walang masamang umamin.
Paano yan? Di bistado na kayo, tapos na ang laban. O ito, puntahan mo natin iba nating puntahan naman natin yung iba nating topic, mga kaibigan, no? So, yan po guys. Grabe, no? Talagang nakakaano. Ito po yung isingit ko lang to guys, no? Ayan po, oh. Ayan po si Mayor Magalong, mga kaibigan. Ang sabi po ni Mayor Magalong, guys, ako talaga stroke advocate ako ng charter change, no? Need of the times. Kasi need of the times, sabi niya. Pero kung the way I heard it, the way you're doing it, unethical, mayroong bribe, mayroong money, yan ang allegations, yun ay mali. Mali, sabi niya mali, no? Ang dapat isa ring baguhin dito ang pag-uugali ng ating mga politiko dahil nga sa issue ng corruption, grabe na matindi na at kailangan na rin talagang magkaroon ng agresibong kampanya laban sa korupsyon kasi sobra na talaga, sobra na. O yan po si Mayor Magalong ng Baguio City. Sana po ganyan, no? Pag ganyan po kayo, Mayor, magkakasundo po tayo. Di ba? Tayo ng tama. Pero bakit yung iba, dinideny pa nila? Di ba? Hindi ko maintindihan, guys. Bakit kailangan pa nilang i-deny na meron naman talagang kumakalat na People's Initiative na may bayad?